Ito po ating paghandaan ito. Bagong batas, bagong value added tax, bagong VAT, 12% VAT para sa digital service, yung mga business online at iba pa. Maganda ang layunin dahil makakaroon ng pondo ang national government, pero ito po ay mayroong epekto sa atin na involved sa digital services. So, ano kaya? Pero bago yan, pakinggan muna ninyo itong official na signing na ginawa ng Pangulo. Witness ang mga senador at congressman dito ho sa bagong batas na ito. And may now proceed to sign the enrolled copy. Upon signing of the harmonized version of House Bill number 4122 and Senate Bill number 2528, it shall be known as Republic Act number 12023 entitled An Act Amending Sections 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 128, 236, and 288, and adding new sections 108A and 108B of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended. This measure imposes value-added tax on non-resident digital service providers, exempt for educational services including online courses and webinars and sale of online subscription-based services to educational institutions purposively to generate additional revenue for the government and at the same time level the playing field for local providers that are covered by the existing VAT regime. Thank you, Mr. President. Ayan, Pinirmahan na. Hanap ng batas. The rapid change Ayan, in our digital landscape has created Ayan, a gap in our tax system. Tingnan natin sandali. Today, we Sinasabi niya. signed the Value-Added Tax and Digital Services Law, and we are now bridging that gap. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. This includes digital media, digital music, digital video, video on demand, and digital advertising. Local businesses and international digital platforms now compete on equal terms. We no longer will be playing by different sets of rules. If you are reaping the rewards of a fruitful digital economy here, it is only right that you contribute also to its growth. Ayan, so maliwanag. Tax, bagong tax. Or bagong value-added tax. 20% yan. Binanggit na yung mga pwedeng pagkukunan, pwedeng tamaan, binanggit ng Pangulo. At yun ay parte nga ng digital services. So, sa isang banda, kailangan po yan. Kasi alam nyo, yung proposed budget ng Malacanang for next year, 2025, abay mahigit na 6 trillion. Talagang mahirap kitain yun. Paano ba kukuliktahin yun? So, itong additional or new VAT 12% sa digital services, makakatulong ito para sa gastusin ng national government. Kasi alam nyo, ganito po yan Pag ang mga proposed budget ng Malacanang every year, di ba? Na inapprove ng Kongreso at Senado. Pag hindi yan nakolekta ng BIR, ng customs, at iba pang mga ahensya ng gobyernong nangungulikta ng buwis, mapipilitang mangutang. Kasi yung proposed budget na yan, naka-assign na yan. Ibig sabihin, yan po ay naka-detalyado ng gagamitin. May paggagamitan na yan. Kaya hindi pwedeng hindi makolekta. At kung hindi makolekta, kailangan nating mangutang para punuan yung budget na yan. Ganun po ang sistema. Kaya kung yung mapapansin, every year tumataas ang ating utang. Kasi malaki ang pangailangan natin sa pera, pero kulang ang koleksyon. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakautang. Kasi yung deficit, halimbawa ganito. Pag itong ating proposed budget for 2025, 12 days yan. 12 days, 12 months. From January 1 to December 31, 2025. Ay pag yung 6 trillion na yan, halimbawa September pa lang naubos na, ay delikado yun. Pwede ibig sabihin yung October, November, December, kailangan natin ipangutang yon. Kung magkano ang ginagastos per day, per week, o monthly, yung 3 buwan, yun ang deficit. Kung halimbawa ay nagkukulang ng
sabihin natin 500 billion, halimbawa lang, yun ang ipangungutang natin. Kasi yan po yung naka-align na, specific na, itemized na, yung pagkakagastusan ng budget from January 1 hanggang December 31. Every year yan. Yun po yung sistema. Kaya ang iba nagtataka, bakit ang lalaki ng budget na yan? Nakakalulang bilyon. Saan kukunin yan at saan nasaan yung pera yan? Wala pa po yan. Papel pa lang yan. Mangungulekta pa lang. At pag hindi nag-improve ang koleksyon ng buwis, ng BIR, ng customs, ng iba pang ahensya, ay mabibitin. Malayo doon sa target. At hindi naman pwedeng hindi gagastusan yung mga proposed project at lalo na yung sweldo at iba pa kasi itemized na yon. Kaya nga tayo ay mangungutang. Yun po yun. So itong BOT 12% para sa digital services, kahit pa paano malaking tulong yan. Sana palakasin din ng BIR, customs ang koleksyon sa mga lahat ng produkto at lahat ng mga negosyante, lalo na yung malalaki. Kasi yung mga manggagawa, marginalized sector, o yung mga middle class, yan talaga nagbabayad ng buwis. Kasi bago nila makuha yung sweldo nila, nabawasan na kung ilang porsyento yung pang-tax. Hindi katulad ng malaking negosyante, marami dyan hokus-pokus o hindi ho talaga dinideclare ang billion or daang milyon na kanilang obligasyon. Nagiging kasapakat yung mga tiwali sa BIR at customs. Yun ang dapat matigil. Para mapunuan ang budget ng gobyerno, taon-taon, dapat palakasin ang kampanya sa korupsyon sa mga ahensya ng pamahalaan na nangongolekta ng buwis. Baka mamaya mas malaki ang koleksyon nila para sa kanilang sariling bulsa kaysa sa kaban ng bayan. Yun ang delikado. So, pagka ganito pong may mga buwis na babayaran, specific naman kung sino at hindi naman lahat tatamaan, pero siyempre ang consumer, laging sapul, laging may tama, laging tinatamaan ang consumer. So, kahit na digital services ito, kung involved kayo dyan sa mga negosyong yan, at consumer kayo ng mga negosyong yan, ang latay sa inyo rin. Another or bagong 12%. Ayan. Pero sabi ko nga, magandang layunin kasi kailangan natin ng pera. Kayo, sang-ayon ba kayo rito? Sa bagong buwis na ito. Wala tayong magagawa. Batas po yan, pinirmahan na ng Pangulo. Witness pa mga congressman, senador na gumawa ng proposed bill, ngayon ganap na batas. Siguro after 15 days, gagawa yan ng implementing rules and regulation, ipapatupad na. Baka ihabol nila bago magpasko yan. Or bago matapos ang taon. Ganon ang sistema. Okay? Talaga kung iba ang galaw. Ano, ha? Ang gobyerno, hindi makakagalaw kung walang pera. Ang gobyerno, kukuha ng pera sa magitan ng buwis sa taong bayan at mga negosyante. Kaya lagi ko sinasabi yung tayo, mga Pilipino, may karapatan tungkol sa pera ng bayan kung paano ginagastos. Dapat nating alamin. Kaya tama lang yung pagtatanong ng mga congressman at senado, saan nyo ginagamit ang pera? Pag hindi yan ay paliwanag at naging arrogante pa ang tinatanong o nagyabang pa kung ano dyan, guilty yan. At hindi yan maganda sa mga may-ari ng pera ang mamamayang Pilipino. Yan o, ginajustify ko lang po na kahit sino dapat magpaliwanag. Hindi pwedeng iwasan, hindi pwedeng takpan, hindi pwedeng linlangin ang mga mambabatas dahil ang pinaglalaban nila, alamin kung tama ba o mali ang ginamit na pera, pinaggamitan na pag-aari ng lahat ng Pilipino. Please like, subscribe, and follow dito sa aking mga channel.